Mga kapuso, ilang lugar sa Northern Luzon ang isinailalim sa babala dahil sa Tropical Storm Goring. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, in 36 hours, asahan ang malalakas na ulan sa mga nasabing lugar na sasamahan ng pagbugso ng hangin. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Goring, 270 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. May lakas ito na nasa 85 kilometers per hour, bugsong 105 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong south-southwest ng dahan-dahan. Posible pang lumakas ang Bagyong Goring sa mga susunod na araw hanggang sa maging typhoon ayon sa Pag-asa. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito. Sa weekend, inaasahang mabagal pa rin ang kilos ng Bagyong Goring habang gumagawa ito ng looping o paikot na track. Sa darating na linggo, unti-unti na muling magbabago ng direksyon ang bagyo. Sa Martes, sisimulang tumbukin ng Bagyong Goring ang Luzon Strait. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong mag-landfall. Sa mga susunod na oras, asahan ng pag-ulan sa extreme northern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains. Uulanin din ang ibang bahagi ng bansa. Maghanda sa maulang Sabado't Linggo sa malaking bahagi ng Luzon. Higit namang mataas ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao sa bandang hapon at gabi. Posibleng muli ang malalakas at matitinding buhos sa ilang areas gaya ng nakikita niyong nagkukulay orange at red. Sa Lunes, mga kapuso, umaga pa lang ay uulanin na ang ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapatuloy iyan at magiging malawakan sa buong araw ng Lunes. Mga kapuso, kapag nakararanas na ang inyong lugar ng heavy to intense rains, dapat maging alerto na tayo sa banta ng baha o landslide, lalo kung ilang araw na kayong inuulan. Asahan ding muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong araw at sa long weekend. Mga kapuso, patuloy ring binabantayan ng Pag-asa ang isang tropical storm na nasa Pacific Ocean at may international name na Damre. Namataan ang nasabing bagyo, 3,065 kilometers silangan ng Northern Luzon. Mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa ating PAR. Sa halip, tutumbukin ng nasabing bagyo ang bansang Japan. Bukod pa riyan, base sa wind forecast ng Metro Weather, may isa pang bagyo ang posible agad na mamuo sa Pacific Ocean ngayong weekend. Babantayan natin kung matutuloy yan at kung posibleng pumasok iyan sa ating PAR sa mga susunod na araw. Inaasahan na ang malalakas na ulan sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil pa rin po sa Bagyong Goring. Kaya update na po tayo sa sitwasyon doon sa Ulat on the Spot ni Breves Bulsao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Breves? Yes, Connie, Rafi, naghahanda ng mga LGU sa Hilagang Luzon sa posibleng epekto ng Bagyong Goring. Sa Batanes, ipinatutupad na ang no-sail policy sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Nararanasan ang panakanakang pag-ambon sa lalawigan, bunsod ng masamang panahon na nasa signal number 1. Ayon kay Batanes PDRRMO Cesar Roldan Isdicol, sapat pa ang mga relief goods para sa mga residente. Samantala, nagpapatupad na ng no-sailing policy sa Cagayan dahil sa Bagyong Goring. Ayon sa Cagayan PDRRMO, isinailalim na sa areas of immediate concern ang 10 mga bayan na unang maapektuhan ng bagyo. Nakadeploy na ang rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at AFP sa Calayan Islands. Nararanasan naman ang makulimlim na kalangitan at pag-ambon sa Ilocos Norte. Ngunit ayon kay LDRRM Officer Randy Nicolas ng PDRRM Ilocos Norte, hindi ito epekto ng Bagyong Goring. Gayunman, nakahanda ang relief goods at iba pang kakailanganin sakaling maramdaman ang epekto ng bagyo. Nakahanda rin ang Office of the Civil Defense Cordillera Administrative Region sa posibleng epekto ng bagyo. Sa ngayon, wala pang epekto ang sama ng panahon sa rehiyon. Nakahanda na rin ang relief goods at pinayuhang maghanda ang mga residenteng nasa landslide-prone areas. Narito ang pahayag ng OCD Cordillera. We are implementing yung common and usual preparations po namin. Yung proactive positioning, pag-replenish. Actually, na-replenish na. Kasi nung natapos po yung Typhoon Egay, Falcon at yung enhanced southwest monsoon,
weeks after that, talagang nireplenish na natin lahat ng resources. At niready natin kaagad ulit. Pinayuhan din ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang paglakas ng alon sa dagat. Connie, Rafi. Maraming salamat, Breves Bulsao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Kahit malayo ang Bagyong Guring sa Mindanao, ilang lugar doon ang nakararanas ng baha. Ang ilang bahay sa Matanao, Davao del Sur, mistulan ang nasa gitna ng rumaragasang tubig sa ilog. Kahapon ng hapon, nagsimulang ulanin ang barangay Sinawilan dahil sa abagat ayon sa Pag-asa. Ilang sandali ay umapaw na ang isang sapa dahilan para lamunin ng tubig ang kalsada. Maswerteng walang nasaktan sa insidente maliban sa isang alagang aso na nalunod matapos hindi agad naialis ang pagkakatali rito ng may-ari. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.